Hello and welcome back po sa Tarot Page Philippines. Sa video na to, gawin natin ang finance and career reading for November para po sa may mga Leo in Jupiter. Kung hindi ka Leo in Jupiter, hindi ka sure or nakita mo lang kasi Leo tapos pinanganak ka sa date ng Leo at pinapanood mo to, may possibility hindi para sa itong video na to. So stop watching muna, click on the link sa taas para mapunta ka doon sa video kung saan shinare ko sa inyo doon kung paano mo mahanap at para saan nga ba yung Jupiter and Leo. But kung confirm mo na you are a Jupiter and Leo, tandaan natin yung readings are for guidance purposes. Use your free will wisely. At kung bago ka sa channel, please do click the subscribe button, bell notification, and like this video as well. Ngayon, kung kailangan nyo po ng private readings or spell works, pwede nyo ako i-message sa aking personal Facebook page. The link is in the description below. At kung gusto nyo po magkaroon ng access doon sa mga exclusive readings at maging priority sa mga future live natin na tarot cards, click mo yung join button sa baba. And for donations, you can send via GCash or Maya, numbers on the bottom of the screen, or gamitin mo yung thanks button, yung heart. Okay, so Leo, tingnan natin yung overall energy. Uy, we have here the card of death. Now, wag ka matakot, ha? Pag sinabi kasing death, it's also about changes, it's about metamorphosis. Kumaga, pwede mo siyang tignan, yung parang yung higad, na magkakaroon muna siya ng cocoon, tapos boom, after ilang weeks magiging butterfly. So yun yung symbolism na pinapasabi ni card of death. Na connected kasi din to sa zodiac sign na Scorpio. Scorpio again is about death and passion to. So you know what? May mga bagay na sabihin natin na nagko-cause ng financial grievances mo. Yung mga humahatak ng finances mo, tatanggalin to ni universe for you. So, wag kang mag-aalala, wag kang magtataka na parang biglang may mga moments na nawawalan ka na ng gana towards something or yung mga cravings mo before na parang wala na siya sa sistema mo. So, yun na. It's the universe working in you. Tinatanggal yung mga non-essential na bagay sa life mo. Yari, sabihin natin, masyado kang gumagastos yung mga bagay na meron, liabilities. So, example, sabihin natin, mahilig ka sa games, tapos the games is gumagastos ka, pero hindi ka naman kumikita doon sa game na yon. So, we can call that as liability kasi andoon na hindi siya nagdadala sa'yo ng financial freedom eh. Nagiging gastos siya kung tutuusin. So, this is one of the things that, example yun na pwedeng tanggalin ng universe sa'yo. And not only that, since gastos na pinag-uusapan natin, andyan na may mga ilalayo ka din sa mga tao na ang bukang bibigay pa utang, palibre, linta, ayan. Tawagin natin sila mga linta. So, it will be a real purging ang mangyayari sa'yo. Ilalayo ka sa mga ganong klaseng mga, sama ng term ko, mga walang kwentang tao. Kasi for me, they are selfish eh. Parang ang iniisip lang nila, kung ano yung mahihita nila mula sa'yo, hindi nila kino-consider ano yung pwede naman din nilang may ambag sa'yo. So, talagang tayo, tanggalan kung tanggalan, and malaki ang chances that this will occur, actually, somewhere in November to eh, mangyayari, itong mga bagay na to. And maso-surprise ka doon sa mga tao na tatanggalan at yung mga bagay na pinagkakagastosan mo na hindi naman dapat. So, it will start deep inside sa'yo. Babaguhin ng universe yung perspective mo. Ayan. So, may kita mo rin dito na parang, ay, hindi naman maganda to para sa akin eh. And another thing pala, nakikita ko dito, since this is a change na ginagawa ng universe, may iba sa inyo na may Leo and Jupiter, baka bigla kayo mag-isip na
magbenta ng mga gamit. So, walang problema do'n kasi you're trying to declutter din yung mga gamit mo sa bahay. Kasi nakikita mo parang, "Oh, ano ba 'to? Nangongolekta lang ng alikabok." So, medyo mapupunta tayo, we would like to have yung simplicity. Ano ba yun? Minimalist. Parang magta-target ka ng ganong aspeto kasi nakikita mo mas maganda at mas magiging good way yon para makapag-isip ka ng mas maayos o makagalaw ka ng mas maayos. Which is a good thing kasi ang magbe-benefit at the end of the day is ikaw din naman. So, tingnan natin ano bang message sa'yo ng light tsaka ng dark. Bakit light and dark? Kasi kailangan balance tayo. So, that's why we have parang yin-yang. So, gagamitin natin dito si pangalan nito. Dark mirror, tsaka si work your light. Tingnan muna natin anong message ng darkness para sa'yo. Sacrifice number 7, tsaka I won't cry for you 22. Okay. Oh, so tagang literal na may mga tatanggalin tayo sa life natin. And this is a good thing kasi sacrifice eh. And it's about number 7 siya. So 7 is about wisdom. It's a good, maganda rin siya. Kasi ibig sabihin nito, hindi lang basta-basta na, bet ko lang itong tanggalin. Talagang masabi natin, pinag-isipan, pinagplanuhan, talagang wini-weigh mo kung tama ba na i-maintain itong bagay na to. Kumbaga, lahat ng aspeto titignan mo. And ang nakakatuwa, parang may energy ka siguro ng Scorpio dito eh. So, yung I won't cry for you, number 22, is about, 22 is about 4. So, it's about structure and leadership. Ay, mom, talagang final decision to mga gagawin mo. Hashtag no regrets. Hashtag no returning talaga ang gagawin mo. Kasi, especially with yung mga tao na bibitawan mo. Kasi, andoon na napuno ka na eh. Andoon na, instant na nagagamit mo yung finances mo sa bagay na pwedeng magbuo sa'yo, magdagdag sa'yo, or magamit mo sa mga bagay na para sa sarili mo, napunta kasi sa iba, yun nga, medyo maningil din tayo ng utang ha. hindi pwedeng kung kailan nila maisipan. At tanda mo, maraming mga nagkakautang na nagkaka-amnesia, nakakaloka sila. So, let's be there to remind them na may responsibility sila. Huwag natin na isipin na parang, hindi, dapat alam nila yon, blah, blah, blah. Ay, dude, hindi nila alam yon. Selfish nga eh. So, ang nasa isip lang nila is saan sila magbe-benefit. So, huwag tayong masyadong pakampante sa kanila. Okay? Tingnan natin yung sa light. So, you're not here, diba? You're not here for everyone. Embrace your weirdness. Face your true north. Tapos, you got the love. Hararian energy, codependency, and boundaries. Kasi actually, kahit yung sa light, yun din yung pinaka-message eh. Hindi pwedeng maging hindi tayo pwedeng maging available all the time for everyone. It's not always about them. May mga oras at madalas tungkol din to sa'yo. Tungkol sa gusto mo, tungkol sa target mo. Sabi nga, face your true north. Minsan kasi nakiki-join lang tayo sa north ng iba. So, it means ito yung destination nila o ito yung plan nila, ito yung goal nila in life. Minsan kakasupport natin. Akala natin ngayon, yun na yung purpose din natin. Well, actually, hindi. The card is saying na you need to find it out. Kaya nga meron tayo ditong card, yung overall energies, yung card of death eh. Kasi nga, may mga shishigpay na dapat, hindi na dapat nasa buhay mo. Ano naman to, mga relasyon tsaka bagay. So, huwag ka mag-alala. So, andun din na, with the card, yung you're not for everyone, sabi, embrace your weirdness.
Be unique. Kasi ang dami sa inyo, binago niyo yung sarili niyo unintentionally, na hindi niyo sinasadya, para hindi ma-offend yung ibang tao. Para hindi sila mag-isip ng kung ano-ano. Oh, wait lang. Kailangan maging authentic ka sa sarili mo. Kailangan na andoon na yung para sa'yo ang mangingibabaw, yung gusto mo, yung ikaw mismo, ilabas mo yung talagang ikaw. Hindi yung tipong natatakot ka kasi baka mamaya mahusgahan ka. Well, kung nahuhusgahan ka nila, sila may problema, hindi ikaw. Basta tandaan mo, as long as wala kang sinasaktan na tao, wala kang nilalabag na batas, there's nothing wrong in being who you are. Time naman na para ilabas yun. Kasi yun yung way for you to also attract your abundance eh. Okay, so I hope nakatulong yung readings sa'yo. At tandaan yung readings are for guidance purposes. Use your free will wisely. Kung bago kayo sa channel, please do click the subscribe button, bell notification, and give this video a like. At kung gusto nyo pong magkaroon ng access sa ating extended readings at maging priority sa mga future natin na live readings po, pwede nyo po i-click yung join button sa baba. Para kung gusto nyo magpa-schedule ng private reading or spell works, you can message me on my Facebook page. The link is in the description below. And also, kung gusto nyo pa mag-send ng donation, you can click po yung thanks button sa baba, yung parang heart. Or you can send it via GCash or Maya. Number is in the bottom of the screen. So maraming salamat. God bless. Namaste. Hare Krishna and blessed be. Naway magkita tayo very soon. Mula dito sa La Trinidad Benguet, kasama po si Mikay Noodles. Have a great day and be safe. I'll see you soon. Bye!